time for ESD, and we're reading the Bible. And that's the only thing that we're doing every morning, to just read. And babasa po tayo Marcos. Marcos, Kapitulo 14, versikulo 32 hanggang 42. Mark chapter 14, verse 32 to 42. Pero if check po natin, chapter 14 na po tayo, di ba? Sa chapter 14, susunod chapter 15. Susunod chapter 16. So, 3 more chapter and then Luke na po tayo. Lucas na. Pero bago tayo pumunta sa Lucas, basa muna po tayo dito. So, may title po ito, Nanalangin si Jesus sa Gethsemane. So, dito sa version na binabasa ko na to, sa ESD, yung title na nilagay nila rito is covered niya yung 32 to 42. Tapos meron tong parallel verses sa Matthew chapter 26 verse 36 to 46 and Luke chapter 22 verse 39 to 46. So wala po sa dyan. Doon lang po sa Matthew tsaka sa Luke. Ito po. Garden of Gethsemane. Now, basa po tayo. Verse 32. Pagkatapos, pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad sa isang lugar na tinatawag na Gethsemane. Garden po yan, Garden of Gethsemane. Pagdating nila roon, sinabi ni Jesus sa kanila, maupo kayo rito habang nananalangin ako. 33. Isinama niya sina Pedro, Santiago at Juan sa di kalayuan. Balisang-balisa at nababahala si Jesus. So, ang sinama niya si James, si Santiago po yun, si Pedro, si Peter, Simon Peter, and si Juan, si John. So, James, Simon Peter, and John. So, si Pedro, si Santiago, James, at si Juan. Yun po yung kasama niya sa Garden of Gethsemane. Verse 34, sinabi niya sa kanila, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Dito lang kayo at magpuyat. Stay awake. Huwag matutulog. Kasi mananalangin si Lord. 35. Lumayo siya ng kaunti, lumuhod sa lupa at nanalangin na kung maaari ay huwag na niyang danasin ang paghihirap na kanyang harapin. Father, can you remove this cup? But not my will, but your will be done. Thy will be done. 36. Sinabi niya, Ama, ito na pala, sorry na una. Sinabi niya, Ama, magagawa niyo ang lahat ng bagay. Kung maaari, Kung maaari, ilayo ninyo. Actually, may shortcut siya. May pa yung apostrophe. N, apostrophe, Y-O. Kung maaari, ilayo niyo sa akin ang mga paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masusunod, kundi ang kalooban niyo. Nakarelate ako kay Lord Jesus dito. Same na same yung prayer ko. Lord, yung mga prayers ko, worldly. Praying po na inline yung mga prayers ko, yung desires ng heart. Sana inline, Lord. And pati yung will ko, inline po sana sa inyo. Pero kung hindi, not my will, but your will be done. Kasi sigurado yung will niya mas maayos. Kesa minsan itong utak, yung pa yung cause ng problema. Because dito nang gagaling. Kailangan, forgiven, Kailangan yung heart mo maging forgiven para lumambot. What I mean is, the heart is deceitful above all things. Napaka-deceitful niya. Siya yung pinaka-deceitful sa lahat ng deceitful na bagay. Siya yung puso, yung pinaka-mapanlinlang sa lahat ng mapanlinlang na bagay sa mundo. Tapos si Satan, ina-abuse yun. Dito ako tatambay sa puso mo. And dali kitang manipulayin gamit puso mo. The heart is deceitful above all things. Desperately wicked. Talagang napakasama. Who can know it? Who knows it? No man knows it. Only God. Salamat sa Diyos, sinulat niya yun. Kaso ko konti lang nakakabasa nun. Tapos, may nakadinig ba hindi intindihan? Against kasi sa sarili yun. Imagine mo, gawa daw ng tao yung Biblia. Pero yung sinasabi ng Biblia, against sa tao. Parang ganito. Halimbawa, nagsulat ako ng libro.
Ngayon, ang message ko doon sa libro, ikaw na nakikinig ngayon ha, G-A-G-O ka, B-O-B-O ka, P-I ka, wala kang H, H ka, D ka, kampon ka ni S. Ganun yung mga sasabihin sa'yo. Wala kang ka-KK na tao. Bibili mo yung libro na yan. Babasahin mo yan. Pagka-flesh, hindi. Ano ibig ko sabihin? So, kung may hidden motive, hidden malice yung nagsulat nun, ang sasabihin sana nagsulat, okay, for example, ako si Moses. Alright, feeling ko immortal ako eh. Feeling ko mabubuhay ako ng hindi ako mamatay. Feeling ko. So, magpapanggap ako na may Diyos, nakakausapin ako. Tapos, magsusulat ako. Ngayon, susulatin ko na to, makikilala ako. Mananatili ako. Makikilala ako, dadami pera ko kasi kilala ako eh. Ako nagsulat ng unang 5 libro eh. Tora, si Moses nagsulat po nun. Doon sa mga hindi nakakala. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Okay, sulat ko yan. Ngayon, benta ko yan. Or gagamitin ko yan para makontrol yung mga tao. Teka muna, pag binasa mo yung, yung Exodus, sa Exodus, nakuha niya yung attention ng mga tao. Nakuha niya. Ang problema na nakuha niya yung attention ng mga tao, kanya-kanyang dulog ng problema. Kung di pa dumating si Jethro, di pa masusolusyonan eh. Yung biyanan niya. Sumulat siya kung gaano siya nahirapan. Sino may interest doon? Pangalawang punto. Patay na si Moses. Pagka bumili ka ng libro, walang pakinabang si Moses. Okay, sumulat ang Psalm, si David, si King David, patay na rin. Yung Proverbs, King Solomon, the wisest man who live on earth, the richest man who live on earth, patay na rin. Judges, sumulat nun, patay na rin. Joshua, sumulat nun, patay na rin. Sumulat ng Malakay, patay na rin. Sumulat ng Esther, patay na rin. Mga patay na yun eh. Nagagalit lang, sinasabi lang, kung magiging honest lang, 8 minutes. Kung magiging honest lang yung tao, kaya sila lumalayo sa Biblia, kasi ginamit ng tao sa korupsyon. Ano ibig sabihin? Pagpapataba ng bulsa. Ginamit ang salita ng Diyos, pagpapataba ng bulsa. Sino may gawa nun? Si Satan. Greed. Greed yung driver. Imagine this. Satan is a wolf hiding in sheep's clothing. Nag-start yung ministry maayos. Nakapasok yung wolf, pretending to be a part of the sheep. So, ginawa nung wolf pretending to be a part of the sheep, dinisave niya muna yung mga kasama niya. Paano? To disguise himself as an angel of light. Angel of light. Paano? Parang magtutunog. Oo nga, no? Oo nga. May sense yung sinasabi niya. Oo nga. Tama. Okay, pakinggan natin siya. Okay. O kailangan natin ng maraming pera. Pagawa tayo pagawa tayo ng mga ganitong bagay. Okay, kuha na tayo ng pera sa mga tao. Okay, yung bautismo, sigilin natin. O yung pagpapatawad sa kasalanan, o kailangan sila magkumpisal sa atin para mapatawad natin sila. Pero gagamitin natin pangalan ng Diyos, ha? Kasi pagka sinabi natin, actually, kailangan ko lang yung pera mo eh. Ngayon, patatawarin kita. Pag lumapit ka sa akin, humingi ka ng tawad. Ako si Father. Di Biblia, sa Bible, pag binasa nyo, isa lang ang Ama. Isa lang ang Father. We're talking about spiritual. We're talking about spiritually. Basahin yung Biblia. Basa nyo doon. Walang ibang pwedeng tawaging Ama kundi ang Diyos lamang. Ngayon,
Okay. Bautismo, pera. Paghingi ng kasalanan, atonement, pera. Talagang pagka mahina-hina loob mo, maiinis ka talaga. Kumbaga, sisisihin mo si Lord. Kita mo itong ginagawa nung nasabing ikaw. Parang may mali. Kaya hindi natin alam. Tayo rin naman kakasala tayo. So here's the thing. Kaya lumabas yung argument na corrupted yung Biblia at gawa lang yun ng tao. Kasi may mga tao na kinabang sa salita ng Diyos. Ngayon, ang sagot ko dyan, simple. Bakit natin sisisihin ng Diyos sa mga ginagawa ng tao? Ako, 40 years old. Masasabi ko nung 38 years of my life, I'm living in sin. I know that I'm sinning, but I am not running away from it. 2 years, magto 2 years na ako sa walk. But I cannot still live perfectly. There's a lot of times na I fall short. Kaya gets na gets ko yung spiritual warfare. Flesh against the spirit, spirit against the flesh. Grabe. Totoong-totoo siya. Kitang-kita. Daman-dama. Ibig sabihin, daming temptation. Hindi yun to si Satan Pero tingnan nyo to I'm reading the Word of God. And I'm prone to temptation. And I believe God. Sincerely. And I'm still prone to temptation. Ano sinasabi sa akin nun? I need God every day. Pero tingnan nyo to. May mga tao na nakita yung advantage sa salita ng Diyos. Pagkakaperahan ko tong salita ng Diyos. Okay. Kasi di naman siya nakikinig sa akin. Nahirapan na ako. Pakikinabangan ko to. Mangungulekta ako ng pera sa mga tao. Sabihin ko, mamatay sila pagka hindi. O sabihin ko, masusunog sila sa impyerno pagka hindi. So, what I'm trying to say is, yung salita ni Lord, never changing. Kahit magbago yung translation niyan, kasi nag-evolve yung mga salita at yung paggamit ng salita, babalik at babalik pa rin yan sa original na mensahe or kung ano yung pinaparating ng Panginoon. Ngayon, nakasulat naman to sa 1 John chapter 4 verse 1. Beloved brethren, test ye the spirit if they are of God. So how can you test the spirit? Read the Bible so you could properly discern which is of God and which is not. Alright? Pero yung gumagawa ng mali, gamit ang salita ng Diyos, hindi mo dapat sisihin ng Diyos dahil sa ginawa nilang mali. Sila gumawa nun, hindi ang Diyos. Alright. Let me just continue reading. Feeling ko na naputol ko yung chain of thoughts ko. Hindi ko na maalala ba't ako maabot doon sa part na yun Anyways, 37. Binalikan ni Jesus ang tatlo niyang alagad at dinatnan silang natutulog. Sabi niya, huwag kayo matulog, ibantay kayo. Sinabi niya kay Pedro, Simon, kita niyo, from Peter, bumalik sa Simon. Bumalik sa flesh Simon, natutulog ka ba? Alam naman niya. Alam naman niya, kita-kita naman niya. Gusto niya lang magkaroon ng conversation kay Simon. Hindi ka ba makapagpuyat kahit isang oras lang? Hindi mo ba kayang manatiling gising kahit isang oras lamang? 38. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Tawag dito. Be aware, be careful, stay awake, and pray so you will not fall to temptation. Ang espiritu ay handang sumunod. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina ang laman. Kaya nga sinabi ko kanina, yung spirit ko, sunod, go na. Pero minsan, nakita ko na yung trigger Medyo all goods ako ngayon. Pagdating sa last, nakita ko yung trigger. Nadidisib ako ni Satan ng kalungkutan Ang binibigay sa akin na thought, 14 minutes, ang binibigay sa akin na thought lately ni Satan is, lungkot na. Mag-isa ka na. Wala kang kasama.
Wala nga gustong kumausap sa'yo eh. Ano? Kaya pa? Ano? Pinahirapan mo lang sarili mo, boy. Bata? Kaya pa ba ng buto mo? Kahirapan. Walang nakakaintindi sa'yo. Walang gustong makinig sa'yo. Hindi po itong sharing Kasi may daladalahin yung puso eh. Magaling si Satan eh. Maglalagay siya ng daladalahin dito tsaka dito. Yung gusto mong i-share, kaso walang willing to listen. Pero, galing din kay Satan yung walang willing to listen. Pwedeng prideful and egoistic lang ako, hindi ako na lumalapit. I mean, hindi lumalapit sa paghingi ng tulong. Yung lumapit na, pwede ba makapag-share. Medyo mabigat eh. Satan yun. Satan may gawa na. So, ibig sabihin, kahit na, hindi pagka pinilagay mo yung pagtitiwala mo sa Panginoon, tapos na lahat ng paghihirap Hindi. Hindi susuko yan si Satan eh. Hindi hihinto. He will never stop. As long as you're breathing, in Satan's mind, he still has a chance. Even though God already defeated him, and even death, second death. We, being bound to hell, God take us out of it. When? When we put our trust in God. Satan doesn't want to hear it. Ngayon, sa sinasabi ko na to, trigger na trigger yung kalaban. Promise. Naghahanap ngayon yung, paano ko ba malilinlang ko si JB? Kailangan ma-distract ko to para huminto magsalita. Kailangan mapahinto ko tong magsalita kasi darating yung time, aabot to sa lordship. Yung sinasabi nitong si JB, aabot sa lordship. Gagawa ng paraan si Satan. It's either pahinain yung loob ko, bigyan ako ng negative thoughts, intrusive thoughts. And sometimes, it creep in. Sobrang thankful na lang ako kay Lord kasi tinutulungan niya ako ma-recognize. JB, you're listening to Satan. You're saying amen to Satan. Wow, Lord, thank you. Thank you. And I'm gonna surrender it. Lord, medyo malungkot. But then again, yung trigger nga is yung napasok sa akin Satan, kalungkutan. Tapos parang coping mechanism ko is to release that sadness. And parang ang naging easy access ko is pornography or masturbation. Wretched sinner. Hindi ko naman may tatago yun. And I'm prone to it. This is not an excuse or justification to myself. Prone kasi mag-isa. As much as possible, look for a godly woman or a godly man. Kayo po na nahihirapan. Medyo naiiba lang yung perspective ko eh. Medyo naiinis ako sa term na relationship. Or may mga gusto ako i-pursue. Bakit mga? Hindi ko alam po sino eh. Kung sino yung tawag dito, God's best. Kung sino yung naka-design or naka-assign ni Lord. So, hindi naman ako nagpo-pursue. Actually, may pino-pursue ako. Tinatry ako i-pursue, pero laging no yung sagot. So, but I don't know why. God is not taking that thought from me. Even though I'm surrendering, Lord, pakitanggal na kung mali itong aking iniisip. Pero, what I'm trying to say is, kasi pagka pera, o pagka yung itsura yung dahilan, kunyari pera yung dahilan, tapos itsura yung dahilan, kung bakit hindi ako gusto ng isang tao, baback off na ako nun. Baback off na ako. Ang hinahanap ko is godly woman. Godly woman. Na hindi nadadrive ng pera. I can work for money. If the girl or if the woman that God given me asks me to work for money, I'll provide. Wala lang akong motivation kasi wala talaga akong motivation sa pera. Promise. Wala talaga. Naiisip ko lang pera pagka kailangan kong kumain, yun lang. Kasi kailangan kong bumiyahe pumunta dito sa isang lugar para may makausap na tao. Yun lang. Pero yung mag-crave ka, naisip ko ngayon na mag-raise ng funds para maka-pull up or maka-put up ng means para magkaroon ng source of income, which is Joyride yung nakikita ko. Nagkwento na naman si JB.
Ayan yun. Please humor me. Ito na. Wala nga ako ma-sharean eh. So, balik tayo. Kasi nawawala ako eh. Yung tukso, hahanapin niya yung opportune time. Yung best timing ng tukso. Yung pinakamahina ka. And dun siya, lalo bibigat yung tukso. I mean, lalong magiging constant and tuloy-tuloy. So, just run away from those things. Hindi siya madali Apakadaling sabihin, just run away. Katulad ng ginawa ni Joseph kay Potiphar's wife. Nung dinideceive or attempt ni Potiphar's wife, wala kasing pangalan yung asawa ni Potiphar. So Potiphar's wife, si Joseph, yung gusto makipagtalik kay Joseph. Tinakbuhan ni Joseph Hindi siya madali. Pero there will be times na matatakbuhan niyo. Pero there will be times na Lord, para akong naangklahan. Para akong na-chain, Lord. Tapos magagawa mo yung action. Pero ang taong walang Holy Spirit, ito madidinig niya at wala nang iba. Wala kang silbi, wala kang kwenta. Karumar-dumal ka sa mata ng Panginoon. Kita mo nga, papapa-Lord ka po. Tignan mo, ginawa mo. Pero yung Holy Spirit sasabihin, hindi maganda sa pakiramdam ng anak. Okay lang yan. Balik ka sa akin, kinig ka sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Tayo ka, tapos lakad ulit. Tapos pagka madadapa ka, try mong pilitin mo, kayanin mo, kausapin ako. Pero kung sakaling hindi mo magawa dahil humina yung flesh mo, lumakas yung flesh mo, humina yung pagkonsulta mo sa akin, paglapit mo sa akin, okay lang yan. Hindi naman kita iiwan Pinagkatiwala mo na buhay mo sa akin Hindi naman may isa ako salita. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, I'll give you rest. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. And no man can pluck them out of my hand. Wala akong isang salita pagka hinayaan kita. Pagka nadapa ka, tapos nalikuran kita. Wala akong isang salita nun. Kaso may salita ako. Yung Diyos. Wala, hindi pa siya nag-break ng promise niya. So, medyo bumabad ako dito sa part na to, Kasi yung pray, stay awake, stay alert. Medyo mahirap siya. Ultimo yung disciples, isang oras lang hinihingi ni Lord dito, pero ilang beses lang nakatulog. So, reminder to ni Lord na medyo mahirap, pero balik kayo sa akin. Trust me. So, ang trigger ko sa last, yung loneliness, tsaka sadness. And alam ko kung kanino galing yan. Hindi kay Lord galing yan. Kaya lang medyo parang may times na nagbe-make sense siya. Tapos pagka nagawa ko na yung action, hindi naman conviction na nararamdaman ko. Thankfully, conviction, hindi condemnation. Sabi ko nga doon sa pinost ko kahapon, Romans chapter 8 verse 1, Therefore there is no more condemnation. Therefore now, hindi ko mapulap. You know what? Grabe to si Satan. Sinisilid si Satan. Sino pa sisihin ko? Wala nga naman si Lord. Punta na ako sa Romans chapter 8 verse 1. Hindi ko makukuha yung first line. Therefore, now there's no more... Hindi. Basahin ko na lang. Ito na. Kita na natin, guys. There is therefore... lagi ko na mi-mission. There is therefore now no condemnation to them which is in Christ Jesus, who walk not by the flesh, but by the Spirit. So, kung na kay Christ ka, di ka kayang i-condemn ni Satan. Kahit na kinokondemn ka ni Satan, di magme-make sense sa'yo yung condemnation niya. Kasi, tatatak sa'yo yung Romans chapter 8 verse 1. Ito na naman, nalimutan ako na. There is therefore now no condemnation to them that is in Christ Jesus, which is in Christ Jesus, who walk not by the flesh, but by the Spirit.
So, 24 minutes na, tuloy ko na po to. 38. Magpuyat kayo at manalangin upang hindi kayo madaig ng tukso. Ang espiritu ay handang sumunod, ngunit mahina naman. Okay. Ngayon, kung ang trigger nyo, kung ang challenge nyo, sinabi rin naman to ni Apostle Paul, kung hindi talaga kayang maiwasan yung lust at yung adultery, o yung pag-iisip ng adultery at lust, might as well get married. So, it needs to be equally yoked. Actually, dadaanan natin yun sa 2 Corinthians chapter 6. Yung unequally yoked. Sa verse 15 yata yun. Pero dadaanan natin yun. Equal yoke meaning, yung yoke, yun yung pinapatong sa, let's say sa Tagalog, sa kalabaw, sa dalawang kalabaw, para hilahin yung ano. Tawag doon? Nalimutan ko. Yung pang-araro. So kung unequally yoke yun, ibig sabihin, yung isang kalabaw, nakaharap siya. Ito yung yoke. Ito yung yoke na pag ganon. Kunyari, ito yung yoke. Yung isang kalabaw dito nakaharap. Yung isang kalabaw dito nakaharap. Unequally yoke tawag doon. Ibig sabihin, iikot lang yun in circles. Walang papupuntahan yun. It's either magtutulakan sila or susundan nila yung flow. So ang equally yoke is, halimbawa ito yung yoke, yung kalabaw nakaharap doon, yung isang kalabaw nakaharap doon, ang gaang ng dalahin. So ano ibig sabihin sa spiritual, equally yoke spiritually? Woman of God, man of God. Yun ang hanapin niya. Kasi pagka meron ka na nun, mas madali nang maka-run away as Joseph did sa temptation of lust. Tapos, yung husband mo sobrang loving. Tapos yung wife mo sobrang respectful. Paano ka pa hanap ng iba? Paano ka pa... Tsaka imagine mo si Satan, papakita sa'yo magandang babae or magandang lalaki. Para linlangin ka. Pero yung mapapangasawa mo pagka godly woman yan or man of God yan, magtutulakan kayo papunta sa scriptures, to the word of truth. The Holy Spirit job is to point you to the truth, to the word of truth. So same thing. So kung naririnig, kung yung medyo ano na to medyo malayo dun sa ano ni Lord, pero ini-impress si Lord share ko eh. So kung yung partner mo godly woman or yung partner mo godly man, yung godly man ililid ka papunta kay God. Kasi priority niya si God. Yung godly woman naman, susupport ka kasi priority niya si God, isusupport ka naman nung godly woman na mapapangasawa mo to go straight towards God. So, direction nyo parehas papunta sa Diyos. Magme-meet kayo sa Diyos, solid yung foundation. Hindi ka na rin maglalast. Kasi, magkakatulungan kayo i-break yung deceitfulness ni Satan or yung works ni Satan on that moment, specific on that current moment na dinideceive kayo ni Satan. Because dalawa kayo nagtutulungan. Alam mo, me. Alam mo, D. Alam mo, love. Honey. May bulong eh. Anong tingin mo rito? Feeling ko, galing kay Satan to eh. Alam mo yan? Ha? Lulungkot ako Lord, tulungan mo ako. Anyways, tuloy natin. Malapit na po tayo, pero magta 30 minutes yata to. Muling lumayo, 39, muling lumayo si Jesus at nanalangin. Ganun pa rin ang kanyang dalangin. Same. Father, remove this cup if it's possible, if it's part of your will, but not my will, and your will be done. So same yung panalangin ni Lord. 40. Pagkatapos muli niyang binalikan ang mga alagad niya at nadatnan na naman niya silang natutulog. O, kita niyo po to Disciples na ito, apostles, nadadapa pa rin sa kahinaan ng laman. Pero may mga tao, kasi ba't ko nasabing nadadapa pa rin? May mga tao, nowadays, kayang gising 3 to 4 days, minsan 5 days gising. Pero ito, 1 hour, 2 hours. Pero di naman nabanggit dito kung ano yung mga pinagagawa nilang mabigat kasi galing sila sa Last Supper. Baka mamaya pagod na rin naman sila. Pero yun nga, yung Messiah, sinasabi mo, bantay kayo mananalangin ako eh.
Bantay kayo para di kayo matukso. Tapos manalangin na rin kayo, sabayan nyo na. Ano. Pero lalayo ako sa inyo konti. Kasi kailangan ko mong makapag-usap sa Ama. Pero di pa rin sila nakinig. Hindi dahil mahina yung spirit nila. Kataon lang, malakas yung flesh nila ng time na yun. Okay. Pagka gano'n, malakas yung flesh, na-realize mo, teka muna, yung flesh yung sunod. Go back to God. Go back to God. Alright. 30 minutes na. Pagkatapos muli niyang binalikan ng mga alagad niya at nadatnan na naman niya silang natutulog dahil antok na sila. At nang gisingin sila ni Jesus, nahiya sila at hindi nila alam kung ano ang sasabihin nila sa kanya. Okay. Pagka ganong part na yon, si Satan pa rin yun eh. I mean, bakit puro si Satan, JB? Alam nga naman sisihin kita. Alam nga naman sisihin ko yung sarili ko. What I mean is, yung pagka kay Kristo ka na, hinumble mo na yung sarili mo. Genuine po ito sinasabi ko hindi yung Lord lang Hindi yung Matthew chapter 7, 21 to 23. Hindi yung tinutukoy sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23 Yung genuine, sincere, and truthful believer. Kay Christ ka na ang ibig sabihin nun, na wala na lose ko yung chain of thoughts. Galing si Satan dun Sinisinod mo si Satan. Pagsisisi kay Satan. Yung protektado tayo ng Holy Spirit. So, ibig sabihin, yung sumusunod tayo, tinatry natin sumunod sa Holy Spirit. Kaya lang may ibang bulong Kasi imagine mo, ang focus mo na si Holy Spirit, but biglang may mga ganong thoughts pa. Kasi, new creature na. From old creature, from Adam, ibig sabihin sinful nature. Ngayon, new creature ka na. Although, hindi naman yung flesh yung new creature na tinatawag. Hindi yung magbabago ka ng anyo. Ibig sabihin, yung mindset mo magbabago. Tapos yung heart mo magbabago. Or unti-unting magbabago. Pero, may times pa rin talaga na may thoughts na makamundo pero magme-make sense Like for example, pakalungkot mo, gawin mo na. I-relax mo yung sarili mo. Release mo yung stress na yan, release mo. Mga ganong mga thoughts. Alam naman natin na yung action na gagawin na yan. Talking about lust lust. Pero yung lust naman, hindi lang naman sa yung parang sexual lust. Meron ding greed. May mga ganun din. Basta kung ano yung weakness mo, doon kayo titrigger niya ni Satan. Anyways, tingin ko gets yun yung sinasabi ko. Kasi baka umabot pa tayo ng 40 minutes dito. 2 verses na lang naman. 41. Sa ikatlong pagbalik ni Jesus, sinabi niya sa kanila, natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na yan. Kasi ito na Tama na yan. Tama na yan. Kasi this is the last time. Natutulog pa rin ba kayo at nagpapahinga? Tama na yan. Naiyak ako. Dumating na ang oras ng anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga makakasalanan. Kamay ng mga makasalanan. 42. Tayo na. Rise up. Narito na ang nagkanulo sa akin. Hindi niya na pinagalitan. Okay na yan. Gina yan, nandyan nakatulog na kayo. Ang gagawin ko dyan. Ito na yung Ito na si Judas kasama yung mga temple guards Hindi na rin kayo makakatulog kasi makikita niyo yung mangyayari. The shepherd will be stricken and the sheep will scatter. So anyways, that's our Bible reading for today. So, kita niyo yung temptation, kita niyo yung weakness ng flesh, kita niyo yung desire ni Lord na eto, ang ganda nitong example, si Lord na yung example. Not my will, but your will be done. Kaya lang, si Satan magaling siya na, hindi, will mo masunod. Ikaw, YOLO, you only live once. Live your life to the fullest. Be the better version of yourself. Pero hindi sasabihin ni Satan, be the better version of yourself. But you know what? The best version of yourself is still not enough. Kasi world standard, Satan standard, hindi God standard.
yung better version. And we could never be in God's standard in our own merits, in our own works, in our own obedience. Never. In the entire lifespan here on earth. Kahit sa future. Kasi 2026 years na, wala pang nakareplicate ng ginawa ni Jesus. Ikilala na kayo? Perfect, holy, and righteous. Have you ever met someone aside from our Lord Jesus Christ who live here on earth, perfect, holy, and righteous? I haven't. If you've met one, might as well share to us. Put on the comment section. Just make sure that we could do our right investigation. We could investigate rightly. Meaning, there will be evidences that will show us that the person that you're telling us that walk perfectly holy and righteous aside from our Lord Jesus Christ is actually walking perfectly righteous and holy, or did walk perfectly righteous and holy. So yeah, I'm gonna let you go. I'm gonna read tomorrow anyway, so I'll be seeing you tomorrow. God bless you. Happy Sunday. Have a blessed Sunday, guys. Keep safe. Enjoy your time with your family or with your loved ones. Bye for now.